Ako po si Angelo, 11 buong gulang. Ako po si Baby Love, 10 taong gulang. Ako po si Ale, 10 taong gulang. Ako po si Janjan, 9 years old. Ako po si Asmin, 13 years old. Ako po si Lovely, 8 taon. Ako si Jamal, 10 taon. Gulang. Ako po si Atams, 11 years old. Si Monmon, 11 taong gulang. Ako po si Albert, 10 taong gulang. Ako si Raima, 8 taon gulang. Ako si Sarah Kaysay, 11 years old. Ako po si Angelus F. De La Cruz, 9 na taon. Pag-asa ng bayan, sagot sa kaunlaran, yaman ng isang pamilya. Ilan lamang ito sa mga bansag natin sa kanila. Sa mga mata nila, ang mundo ay isang malawak na palaruan. Kaya nilang makita ang katawaan sa mga bagay na madalas ay di na napapansin ng mas nakakatanda. Mga bagay na tulad ng saya sa pagkaway sa eroplano, paggawa ng bangkang papel, ang may hubagang mundo sa dulo ng baghari at pagbuo ng hugis sa mga ulap at bituin. Mga simpleng ligaya na mahirap ipaliwanag, ngunit nasasalamin sa kanilang bawat ngiti, tawa at halakhak. Para sa mga paslit na ito, ang hirap at sakit ay panandalian lamang. Pagkatapos ng pagkadapa, ang solusyon ay walang iba kundi bumangon, sumulong at tumawa. Ito ang kabataang minsan ding pinagdaanan ng bawat isa sa atin. Makulay, matamis, at puno ng ngiti. Ito ang panahon kung saan ang lahat ng bagay ay laruan, panahon na madaling tumawa, umiyak, magalit, at maniwala. Ngunit sa isang dako, mayroon pa rin hindi nasasambit na kwento. Palaruan nila ang lansangan, musika nila ang salita, sigaw nila ang busina, at himig nila ang lansangan. Sa bawat pagbati sa kanila ng haring araw, hawak nila ay hindi manika, hindi lapis at papel, kundi mga espadang bakal, matutunog na lata, makukulay na tansan at mga sasakyang kariton. Eskwela nila ang palaruang lansangan at guro nila ang sariling karanasan. At para sa araw na ito, baon nila ay hindi pera. Sa halip ay ngiti at pag-asa na bukas ay may susunod pang umaga. Ito ang mga kwento ng mga kabataang kalaro ng tadhana, mga batang may pinakamalawak na mata sa pagtanaw ng tunay na ligaya. Di ka ba nagtataka? Ako'y nasa lansangan at ikaw ay nasa sasakyan papuntang paaralan. Ang magpipinsan, ang ikinabubuhay ay ang pagpaparking. Papamotorman, bisikleta o sasakyan, hindi maaring hindi mo sila abutan ng barya. Kung akala mo ay naglalaro lamang ang mga batang ito, sila ay kumikita ng 50 hanggang 100 piso sa pagpapantay ng mga sasakyan dito. Ba kayo? Opo. Bakit kayo nagtatrabaho? Gusto kami po makapera sa magulang. Aanin yung pera? Pambiling bigas tapos kain. Pambiling? Bigas. Tsaka? Ulam. Pumapasok pa ba kayo? Opo, Arabi. Hindi po kami nag-aaral. Yung iba hindi nag-aaral. Magkano kinikita nyo isang araw? Minsan 50, minsan 30. Team yan ah. Magkano kada isang sasakyan na paparking? Ano po 5? 5 piso. Yung mayaman ba kayo sa 5 piso? Opo. Ay, mayaman na kayo pag may 100 na kayo. Di pa. Di pa. Magkano dapat para mayaman na? Sa katitikan ng araw, hindi alintana ang init ng panahon habang ang mga bata ay nasa kanilang mga bahay. Nilalakad ni Angelo ang maputik at malubak na daang ito na may dalang kahon ng ice candy.
Sa musmos niyang pangangatawan, hindi akalain na siya ay 11 taong gulang na. Na kung ating iisipin, siya ay nasa bahay sana at nagpapahinga matapos manggaling sa eskwelahan. Sa liit ng kanyang pangangatawan, ninais niya na makatulong sa kanyang pamilya. Gagawa ng pabango. Tapos umaga pa lang po, naglalakad na po ako para makarating sa munisipyo. Nagtitinda po sa LTFRB. Oh, magkano ang kita mo? 4 po sa isa. 4 kada isa. Pangarap din ni Angelo na makapagtapos ng kanyang pag-aaral. Gusto niyang maging isang pulis upang mapuksa ang mga masasama. Mabigat? Mabigat. Layo pa na kami lalakad. Ako po si Atams. Ay 11 years old. Ako po ay nagtitinda ng banana cue. Kaya ni Angelo, si Atams at John ay magpinsan at magkasamang naglalako ng banana cue. Hindi katulad ni Angelo at ng ibang mga bata na nagtitinda, sila ay nakayapak lamang, walang sapin sa paa at dama ang init ng paglalakad. Ba't nyo ginagawa yan? Para po may pambaon po kami sa araw-araw. Ikaw, ba't mo ginagawa yan? Para matulungan po namin yung tito namin. Yung tito nyo? Ilang taon na ba yung tito nyo? 60 po. Alam nyo bang bata pa kayo? Hanggang saan kayo naglalako ng banana cue? Hanggang Sa maghapon na paglalako, binibigyan sila ng 50 pesos. Ang makatapos ng pag-aaral ang pangarap ng dalawang ito. Ang paniniwalang hindi habang buhay ay makakaranas ng hirap ang nagsilbing instrumento ng kanilang pagsusumikap. Preview. Alam ng lahat na ang Quiapo ay lugar ng pagsamba. Ngunit sa iba, ito ay lugar ng paghahanap buhay. Kung sina Atams at John ay sapat na ang 50 pesos na kinikita sa araw-araw, ang kwento naman ng magkapatid na sina Albert at Agilus ay kinakailangang kumita ng 300 piso kung araw ng Lunes hanggang Huwebes at 500 piso kung araw ng Biyernes hanggang Linggo sa pamamagitan ng pagbebenta ng kwintas ng itim ng Nazareno. Bulacan po kami nakatira sa probinsya namin. Lumipat po kami sa ibang pumunta kami sa Malabon. Nangumpahan po kami doon. Doon po kami tumira. Tapos may pesta po kami dyan sa Plaza Malabon. Bakit kayo nagbebenta? Para may pambaho. Ano po? Para makatulong sa magulang kami pambaho. Ang binibenta nila na kwintas ng itim na Nazareno ay 10 piso ang halaga sa kada isa. Ang pagpupursige nilang kumita ng malaki ay hindi lamang para sa pambaon sa eskwela, ngunit upang hindi makatanggap ng parusa mula sa kanilang magulang. Sa tuwing makakabenta ang mga batang ito, bakas ang saya at ngiti sa kanilang labi. Sa aming paglalakad, nakilala namin ang magkaibigan sina Danica at si Mark. Si Danica ay may diferensya sa kanyang pandinig na siya namang nakaapekto sa kanyang pagsasalita. Kaya naman, tinutulungan siya ng kanyang kaibigan si Mark para maghatid ng mensahe sa amin. Nakwento ng magkaibigan na ang pagtitinda ng ice buko ay nakagawian na nila sa loob ng 1 taon. Sila ay kumikita ng 120 piso kada araw. Ang mga kinikitang pera ng magkaibigan ay napupunta lahat upang tugunan ang pangangailangan ni Danica, gaya ng pagkain at mga gamot. Bihira lamang si Danica makakain sa kanila at kinakailangan niya ng mga gamot para sa kanyang mga sugat sa binti at braso. Pagkatapos ng pagtitinda, sunod na pagkakakitaan ng magkaibigan ay ang pag-iigib ng tubig.
Di iniinda ng dalawa ang pagod na dulot ng buong maghapong paglalakad sa pagtitinda at sa pag-iigib ng tubig. Si Mark ay kasalukuyang nasa ikalimang baitang sa elementarya, habang si Danica naman ay ayaw pag-aralin ng kanyang mga magulang dahil sa kawalan ng pera. Awa ang nararamdaman ni Mark para sa kaibigan niyang si Danica. At dahil dyan, kahit walang kapalit na salapi, basta't ang intensyon niya ay makatulong. Nakatutuwang isipin na sa murang edad ay naalam na ng dalawang kabataang ito ang tunay na kahulugan ng pagkakaibigan. Tinda po ako ng Black Mass Friend sa Plaza Miranda. Nagbibenta po kami ng plastic. Dito! Tinda po ako ng Black Mass Friend sa Quiapo. Naglalako po ng buko salad. Ako ay nagtitinda ng banana cue. Nagtutulak po ako ng trolley. Batang-bata ka pa at marami ka pang kailangang malaman at intindihin sa mundo. Yan ang totoo. Siya si Monmon, 11 taong gulang. Dati ay itusan lamang siya ng mga tao sa Riyes. Ngunit ngayon ay nagtutulak na siya ng trolley. Bunso sa 6 na magkakapatid si Monmon. Naging tirahan, kabuhayan at kaibigan niya ang kahabaan ng Riyes na ito sa Maynila, na siyang pinagkukunan niya ng kabuhayan. Pera para sa sarili at therapy para may ibahagi sa kanyang pamilya. Sa 150 piso na nakuha niya sa pagtutulak ng trolley, nagagawa pa rin niyang ibahagi ito bilang para sa kanyang sarili, hindi para na rin sa kanyang mga kapatid. Mahirap nga ba ito para sa isang bata? Iron! Wala pala talaga to. Mabigat? Hindi naman. Dire-diretso rin naman. Mainit nga lang. Pero parang bumibigat din. Tsaka dapat dahan-dahan ka dito. Kasi yung inaapakan mo, pwede kang mahulog. Importante din yung balance yun. Baka medyo madulas. Ayan, mabigat na, nakakahina. Parating na po yung train. Si Monmon na paggising sa umaga, imbis na pagpasok sa eskwela ay pagtutulak ng trolley ang kasakasama. Lumaki sa Riyes si Monmon na ang tanging pangarap ay makapagtapos ng pag-aaral upang makaahon sa kahirapan. Tulad ng iba pang kabataang katulad niya, pagtulong sa mga magulang ang tanging nais niya. Pinagkaitang makapag-aral si Monmon sa dahilang wala ang kanyang ina na nangangatulong sa Pampanga. Ang kanyang ama naman ay abala sa pagtatanod at ang kanyang mga kapatid ay may kanya-kanya ng pamilya. Imbis na umasa sa mga magulang at mga kapatid, ito ang naging paraan niya upang mapaunlad ang sarili ng mag-isa. Kaya naman para sa mga batang ito, kahit ang pinakamaliit na tuldok ng ligaya ay tila isang kayamanan. Isang pagkakataon upang panandali ang mamaalam sa sakit at pawis ng paa na kahit walang sandali ay sila ang mga hari't reyna. Isang saglit para kumuhay ng paalam sa sakit at kahirapan. Ilan sa atin ang nakakapansin sa ganitong kaliit na kasiyahan sa mundong di kasing salat ng sa kanila. Ilan sa atin ang kayang tumawa sa gitna ng ingay, gulo at tumi ng buhay.
Ilan sa atin ang kayang sumalubong sa bawat umaga na buo ang ngiti at pag-asa? Sa araw-araw nating pagpaypay ng lansangan, habang abala tayo sa pag-iisip ng mga trabahong naiwan, mga problema at kawalan ng pag-asa, alalahanin natin na sa bawat sulok nitong malawak na lansangan, may mga batang isinintabi ang sariling kabataan at pinati ang kahirapan na tila isang matagal ng kaibigan. Dinilaan ko ang gatas ko sa labi. 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 Goodbye! Batang-bata ka pa at marami ka pang kailangang malaman at intindihin sa mundo. Yan ang totoo. Nagkakamali ka kung akala mo na ang buhay ay isang mumunting paraiso lamang. Batang-bata ka lang at akala mo na alam mo na ang lahat ng kailangan mong malaman.